Justin Brownlee, nakakuha nga ng offer sa Chinese Taipei at gusto pa nga daw siyang kuhain bilang import ng bansa dahil sa magandang nilaro nito sa huling laro nga ng Gilas Pilipinas. At Chot Reyes, papalitan na daw ulit itong si Coach Tim Cone dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ng Gilas. Effective pa rin kaya itong si Chot Reyes at deserve niya pa talagang bumalik? Madami pa nga din ang hindi nakaka-move on sa sunod-sunod na pagkatalo ng Gilas Pilipinas pagkatapos ng tatlong sunod na nilaro nga nila. Yung una nga dito mga ka-sports ay yung dalawang sunod nga dito na nangyari nga sa Qatar at Egypt na kung saan natambakan nga sila ng gusto dito. Although non-bearing naman ito at kumbaga naging tune-up game nga lang ito dito sa Gilas Pilipinas dahil kahit pa paano nakapag-practice nga sila bago nga magkaroon dito sa Asia Cup qualifiers na kung saan tinalo naman sila dito ng Chinese Taipei. Madami nga ang nagulat sa pagkatalo na yun ng Gilas Pilipinas mga ka-sports dahil nasa number 80 nga ang Chinese Taipei tapos tinalo nga sila ng Gilas Pilipinas sa number 38 or 39 dito sa FIBA World Ranking. Hindi nga maiwasang madismayan ng mga fans sa larong nangyari nga na yun at madami nga ang nakasaksi nun mga ka-sports. Pero umpisa pa lang ay inamin na nga ni Coach Tim na ibang Chinese Taipei nga raw ang mga katapat natin ngayon dito sa Asia Cup qualifiers dahil bukod nga sa nag-improve na nga sila dito sa coaching nila, madami nga ang nadagdag sa kanila at nagkaroon na nga sila ng naturalized player. Kumbaga may import na rin sila unlike dati. Mukhang sumasabay na rin ang Chinese Taipei at nagpopondo na rin talaga sila dito pagdating nga sa basketball. Kaya naman natalo nga nila ang Team Philippines or Gilas Pilipinas. After kasi mag-scout nga dito ni Coach Tim at kanyang mga staff ay alam niya na medyo may kalalagyan nga talaga dito ang Gilas Pilipinas. Knowing na maraming ang big man dito ang Chinese Taipei at may isang legit scorer na nga sila. Kaya before pa nga lang maglaro dito ang Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei, sinabi niya nga tulad ng sabi ko kanina na may kalalagyan nga talaga sila at ibang Chinese Taipei nga dahil mas nag-improve nga talaga ang laruan nila at ina-adapt na nga rin talaga nila ang international plays. Kaya ayun nga mga ka-sports, naging dikit pa yung laban ng una at nakuha pa nga makalamang dito ng Chinese Taipei. Kumbaga nagpapalitan lang talaga sila ng puntos. Tapos kung sino ang lamang, mapapalitan naman din ito ng kabilang kupunan. Halimbawa, tatambakan niya ng 10 points dito ng Chinese Taipei ang Gilas. Tapos after ng isang quarter, Gilas Pilipinas naman lang lalamang ng 5 to 8 points. Pero ganun pa man, hindi nga na-maintain talaga ng Gilas ang big lead dahil meron agad pambawi dito ang Chinese Taipei. Mabuti na nga lang mga ka-sports ay to the rescue nga itong si Justin Brownlee na kung saan lagi na nga ginagawa lagi pagdating nga dito sa international games. Nakatala nga siya ng 38 or 39 points dito sa larong ito mga ka-sports at makikita mong buhat na buhat talaga ang Team Philippines sa larong ito dahil siya na nga lang inaasahan pagdating sa scoring. 8 shot attempts nga kasi ang nagawa dito ni JB sa 3-point shot at makikita mo na sobrang init niya nga talaga pagdating sa outside shooting. Halos dino-double team na nga siya dito lagi dito ng Chinese Taipei pero nakakagawa pa rin ng paraan nitong si JB na makagawa ng puntos. At isa nga yun sa mga dahilan kung bakit nga napukaw ng gusto ng Chinese Taipei itong si JB. Mas ganabi nga nagsasabi mga ka-sports na nabigyan daw ng offer after the game itong si JB na mga paglaro daw sana sa Chinese Taipei. Pero yun nga, alam naman ng karamihan na naturalized import na nga or naturalized player na nga ng Gilas Pilipinas itong sa JB. Kaya hindi na nga siya pwedeng tumanggap ng ibang offer or makapaglaro man sa ibang bansa para i-representative nga ito ha. Nagpasalamat na nga lang itong si Brownlee sa nakuha niyang offer sa ibang bansa. At yun nga, dumako naman tayo dito kay Coach Chot Reyes. After nga na sunod-sunod na pagkatalo dito ng Gilas, madami nga napapaisip na kung si Chot Reyes kaya ang coach that time, mapabash kaya ng gusto dito ang Gilas Pilipinas. Sa ngayon kasi mga ka-sports, since si Tim Cone nga ang coach ngayon, ay parang hindi pa ganun kadami or hindi pa nga nababash siya dahil ganun nga siya karespetadong coach dito sa Pilipinas.
Pero kung si Chot Reyes yan, mga ka-sport, sa malamang, baka samot-saring bash na nga ang natatanggap niya dito sa social media, pati sa mga balita. Pero yun nga, dahil nga sa pagkatalo dito ng Gilas, madami na naman nga naglalabasan na sana ibalik na nga lang daw itong si Chot Reyes. Baka mas effective pangaraw ang laruan nito or yung mga plays na ginagawa niya. Unlike nga dito kay Team Cone na ilang sunod na pagkatalo ang nangyari. Kumbaga parang hindi nga raw effective nga raw ang ginagawa na naman nga ni Team Cone. Kaya nga raw natalo ang Gilas Pilipinas. Nililinaw ko lang mga ka-sports, ito ay ayon lang sa isang rumors. Ganun pa man, kahit pa sino maging coach nga dito sa Team Philippines mga ka-sports, ay sigurado madaming bash nga ang matatanggap nila every time na matatalo nga sila. Tutuloy nga na nangyari kay Chot Reyes dati, nung sunod-sunod na nung natatalo, ang dami ng bash. Pero nung mga time na ng puro panalo ay puro puri nga. Pero ganun pa man, wala naman tayong magagawa. Ganyan talaga ang pagkalakaran nga dito sa liga. Kapag talo, puro sisi. Kapag panalo, konting puri lang ang matatanggap.